Welcome sa ating video. Sa ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa ellipse. So, yung ellipse po, sa introduction, para mas madali nyo siyang maintindihan at hindi tayo gagamit ng maraming formula. So, yun ang gagawin ulit natin dito is pag-aaralan lang natin yung kanyang graph. Yan. Kasi yung lahat ng information ng ellipse ay nandun lang naman siya sa graph. Okay, yung ellipse po, meron siyang bali 4 types, Kasi yung ellipse natin, pwedeng yung center niya ay nasa origin at makikita nyo rito yung ellipse natin kapag mas mahaba yun nandun sa x-axis. So, ibig sabihin yung major axis niya tinatawag na horizontal, So, kapag naman mas mahaba yung portion ng ellipse, so dito sa y-axis, yung kanyang major axis ay vertical. Yan. So, at itong ganitong graph ng ellipse ay merong corresponding equation. So, ito yung makikita natin na equation niya, pero hindi tayo magfo-focus dito. Magbibigay po ako ng mga actual question. Kasi dito sa ellipse, meron po siyang simple techniques, para ma-identify nyo kung ano po yung magiging itsura ng graph. Basically, sa libro, kapag tinignan natin, makikita natin yung standard equation niya. Nasa format siya na x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Pero kung beginners ka, karamihan kasi nalilito kapag meron ng nakikitang equation. So kaya importante na maintindihan natin yung concept. Ano ba yung concept mayroon dito sa equation? So ang ibig sabihin lang nito, itong equation na nakikita natin, kapag yung x squared, yung denominator niya, napunta dun yung a squared, ibig sabihin, yung a kasi ay nagre-represent yan sa vertices ng ellipse. Ibig sabihin, nandun sa x-axis yung ating vertices. Ibig sabihin, horizontally yung position ng ating ellipse. Pero kapag yung b squared, ito kasing b ay nagre-represent yan dun sa co-vertices natin, mas maiksi, Ibig sabihin, kapag sinukat natin yung length nitong from this point up to this point, mas maiksi siya, shorter siya compared dun sa length from here to here. Yan, yun ang ibig sabihin, So, at kapag yung a squared napunta dun sa denominator ng y, so ibig sabihin yung mas mahaba na portion ng ellipse natin ay nandun siya sa y-axis at dun mapupunta yung tinatawag na vertices. So, kumbaga, aralin muna natin yung mga parts, Ano ba yung mga parts ng ellipse? Tulad nung ginawa natin sa mga previous conics, yung circle, yung parabola. So, mahalaga maintindihan natin ano yung mga parts ng ellipse. Kasi yun po yung itatanong, Pag may nakita tayong equation, may concept naman po kung paano natin malalaman kung yung bang ellipse natin ay horizontally or vertically. So, unahin natin itong ellipse na ganito. Kapag ganito yung ellipse natin, mas mahaba yung kanyang length dito sa x-axis, ibig sabihin, we have an ellipse where the major axis is horizontal. Okay, ibig sabihin, yung ellipse natin, may mga name po yung nakikita natin. Halimbawa, itong nandito sa dulo, yan, tinatawag yan ng vertices. So, ang maganda dito sa graphical approach, hindi na natin kailangan kabisahin yung mga formula na nakikita natin dito. Pwede na natin siyang i-skip. Kunting formula lang, makukuha na natin siya. Kasi sa graphical approach, kapag alam mo yung position ng vertices, kukunin lang naman natin yung coordinates. So, makukuha natin yan. Kasi may nakikita tayo ng graph. So, kaya ang tawag dito sa A, saka negative A, yan yung position, location ng ating vertices. Pero yung nandito sa vertical, sa y-axis, shorter siya kapag sinukat natin, tatawagin natin yan na minor axis, Minor axis yan. Ito kasing mahaba, major axis. So may mga terms kasi tayo na ginagamit dito. Halimbawa, what is the major axis? So tingnan mo lang, mas mahaba sa x-axis, di horizontal, What is the minor axis? Ay, nakikita natin, mas maiksi dun sa y-axis. The minor axis is vertical. Yan, yung mga terminology. So, tinatanong po dito yung vertices. Pag sinabing vertices, ibibigay mo yung coordinates. Yan. So, ngayon, kung coordinates lang ang tanong, sukatin mo lang kung ano po yung length na nakikita mo, yung A. At kung paano isulat yan, syempre, nasa x-axis yan, yung A, ilalagay mo sa x-coordinate followed by 0 kasi eksakto siya dun sa x-axis. At yan yung formula na makikita natin dito na plus minus a, 0. Yan. Kumbaga, itong formula na to, pwede mo naman tingnan yan sa graph. Yan. So, by the way, sa mga estudyante na, kumbaga, meron kayong
skills na magaling kayong magkabisa ng formula, pwede rin naman po to, no? Pero for beginners, ako ang sinasuggest ko po kasi ako ay slow learners before, nag-focus muna ako sa graph. Inaaral ko na munang mabuti yung graph, saka na po ako nag-create ng mga concept na mapapadali siya. So kaya I suggest if you are beginners, talagang medyo nahihirapan, mag-aral muna kayo sa graph. Yan isang sekreto para gumaling sa math, no? Okay, so kasi kahit slow learner, nakita niyo naman sa aking video, I have a 5 years old son, natututo na siya ng algebra kasi yung basic approach po yung ipinapakita ko sa kanya. May mga techniques po kasi ang math na kahit bata pa ay pwede nang matutunan. Pwede na ngang mag-calculus yan. Kaya sa mga susunod, abangan nyo, magka-calculus na si Caleb. Okay, sige ngayon, dito na tayo ngayon sa, ang tawag dito ay minor axis, no? Yung minor axis, tinatanong kasi yung length. Siyempre, i-add mo lang yung length na nakikita mo. Kung ilan yung length, absolute value po yan. Kung yung B, may sukat na 2 units, i-add mo lang, magiging 4 units. Kung di yung A naman, may sukat na, let's say, 4 units, i-add mo lang yan, magiging 4 units, magiging 8 units. So, dito po sa first video natin, aaralin lang natin talaga kung ano yung parts ng ellipse. Yan. By the way, yung pag-graph po pala ng ellipse, some tips po. Kailangan meron kang 2 fixed points na tinatawag na foci. And then from this, no, from this po, merong string kasi na ginagamit dyan. Kaya nakikreate po yung perfect na graph ng ellipse. So magandang i-actual po yan. Pero dito po, basic concept lang kasi di natin ma-perfect yung graph kapag freehand lang. Kailangan lang natin i-locate asan ba yung vertices. Yan. Lagay ka ng mga endpoints, vertices, another vertices, yan. Vertices yung dalawa, vertex ito, no? Ito ay co-vertices. Kunin mo lang, then i-trace mo na lang po siya, then magkakaroon ka na ng graph. Pag tinanong ka ng foci, ito po may formula. Yung kasing foci, hindi na ipapakita dito yung pag-derive. Meron siyang formula. Ang foci natin is always the difference of the square of a squared minus a squared. Then you're going to take the square root kasi nasa format siya ng c squared equals a squared minus b squared. So meaning, kung anong nakikita mong numbers dito sa equation, isusubtract mo lang, then you need to take the square root, makakakuha ka ng length ng location ng foci from the center. And yung pong coordinates, kung paano gawin, titingnan nyo na lang po sa graph. Kung nandito siya sa x-axis, the major axis is horizontal, meaning ilalagay nyo muna yung value ng c, yung foci natin. So dito po sa x-coordinate. So kung isa lang, syempre focus po yan. Dalawa po kasi yung focus, kaya nagiging plural yung foci. Same po yung concept. Kapag pinag-aralan natin yung ellipse natin, na yung kanyang major axis ay vertical. So ibig sabihin, yung value po ng A, no, yung mataas na number, if you take the square root of that, kasi nagpapalit-palit po siya, either nandun siya sa denominator ng x, sometimes nasa denominator ng y. If you find out na yung mataas na number nandun sa denominator ng y, ibig sabihin yung vertices, dun mo siya ilulocate, dun mo siya ilalagay. Pag nailagay mo na siya doon, automatic, yung small number, doon mo siya ilalagay sa x-axis. Tatawagin natin siya na minor axis. Yung mga endpoints po, yung endpoints, dapat maging familiar po kayo. Yung mga endpoints, tinatawag natin itong dalawa. Yung mahaba na portion na yan ang vertices. Ito naman mas maiksi, yung shorter part ay tinatawag na co-vertices. May length po yan. Pwede nating sukatin kung gaano kahaba yung length ng major axis. Yan. Major axis, pag mahaba, i-double nyo lang po yung A. Yan. Kung minor axis naman yung length, i-double nyo lang po yung B. Kung yung foci naman, gusto nyong malaman, i-add nyo lang po yung dalawang C. And with that, yun na po ang meron sa ellipse. Kapag alam nyo na po yung different parts, asan ang major axis, asan ang minor axis, asan ang foci, co-vertices, yung ating vertices, madali nyo na po siyang masasagot kahit wala kayong alam na maraming formula. Dito po ang formula lang kasi natin yung foci. C squared equals A squared minus B squared. So, dito lang muna tayo sa introduction and I'm hoping na naging malinaw sa inyo yung concept ng ellipse, no? So, again, aralin nyo pong mabuti yung mga parts po niyan kasi sa mga susunod na video na gagawin ko, magsosolve na po tayo at iisa-isahin natin yung different parts ng ellipse. So, and I'm hoping may natutunan kayo. At kung may natutunan, don't forget, please like and share ang video na to. Again, magkita-kita tayo sa susunod na video. So hanggang dito na lang po ito, no? So and thank you sa inyong panonood dun sa mga masugid na taga-subaybay ng aking channel.
Pwede nyo pong i-share ito dun sa iba, no? Para matuto din po sila dito sa lesson natin. Okay, thank you. Hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye!